Ulat News Updates. Mga balita ngayon, Rido Settlement sa Mama Sapano matagumpay na naisagawa. Ina ni Chantal Anicoche, ang miyembro ng NPA na sinagip sa engkwentro sa Occidental Mindoro, nagpasalamat sa AFP. Trust rating ni PBBM bumaba, BP Sara tumaas ayon sa Octa Research. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Matagumpay ang Rido Settlement nitong Pebrero 3, 2026 sa bayan ng Mama Sapano, Maguindanao del Sur sa pagitan ni Taya Kasan at Dato Ali Kasan, kapwa residente ng sitio Dacumuya, Barangay Poblasyon. Pinangunahan ng pagkakasundo ni Mayor Ahmad Butz Ampatuan Jr., Vice Mayor Ahmad Ampatuan Sr., kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga lider ng komunidad. Sa dialogo, kapwa panig ay nagpahayag ng kanilang kahandaang tapusin ang alitan at panatilihin ang kapayapaan na pinagtibay sa pamamagitan ng paglagda ng isang kasunduan. Nagbigay rin ng suporta ang mga kinatawan ng barangay, pulisya at militar bilang patunay ng sama-samang pagsisikap ng pamahalaan at seguridad sektor sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa Mama Sapano. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang ina ng Filipina-American na si Chantal Anicoche sa Armed Forces of the Philippines at 2nd Infantry Division Jungle Fighter matapos ang ligtas na pagbabalik ng kanilang pamilya sa Estados Unidos noong Enero 30. Sa mensaheng ipinadala kay Colonel Michael Aquino, 2nd ID spokesperson, binigyan diin niya ang profesionalismo, malasakit at makataong pagtrato sa kanyang anak mula sa oras ng pagliligtas hanggang sa paggaling nito. Pinuri rin ang mabilis na koordinasyon ng mga ahensya at tuloy-tuloy na atensyong medikal na ibinigay sa Army Station Hospital. Matatandaang nasagip si Anicoche noong Enero 8 sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro matapos iwan ng mga kasamahan sa gitna ng sagupaan. Isang estudyante ang kumpirmadong nasawi sa engkwentro sa sitio Mamara, Barangay Abacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong Enero 1, 2026. Giniit ng 2nd ID na mananatiling sentro ng kanilang misyon ang pagprotekta sa sibilyan at dignidad ng tao. Bumaba ang Trust and Performance Rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang bahagyang tumaas kay Vice President Sara Duterte base sa survey ng Octa Research sa huling quarter ng 2025. Batay sa tugon ng masa survey noong December 16 hanggang 20, bumaba ng 9% ang trust rating ni Pangulong Marcos mula 57% noong Setyembre patungong 48%, habang 31% ng mga Pilipino ang nagsabing wala silang tiwala sa kanya. Bumaba rin ang kanyang performance rating mula 54 sa 51%. Samantala, tumaas naman ang trust rating ni Duterte sa 53% mula 51%, kahit 26% pa rin ang nagsabing wala silang tiwala sa kanya. Umakyat din ang kanyang performance rating sa 54% mula 49% na may pinakamataas na bilang ng suporta mula sa Mindanao at pinakamababa sa Balance, Luzon. Kapwa nahaharap sa multiple impeachment complaints ang dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa, bunsod ng mga isyu ng katiwaliang ikinakabit sa kanilang pamumuno. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.